Nakafocus ngayon ang Meralco Bulls dito sa final, syempre obviously. Pero yung kanilang management, tinitignan rin yung posibilidad kung paano mapapalakas itong kanilang lineup para sa darating na season. Lalo na at nagkaroon ng injury itong si Aaron Black nagka-ACL. So mukhang itong Meralco Bulls ay interesado na makuha ang serbisyo nitong si Gio Halalon na ite-trade na ng Magnolia Chicken Templados. At mukhang ang ino-offer nila na kapalit nitong si Gio Halalon, well, depende yan kung sa pag-uusapan ng Magnolia at ng Meralco. Pero mukhang itong Meralco Bulls, handa na magbigay ng mga rotation players nila dito sa Magnolia. At isa na dyan, itong si Bong Quinto. Alam natin kung gaano kahalaga itong si Bong Quinto, pero mukhang interesado ang Meralco talaga na makuha itong si Gio Halalon. At kung sakasakali na ibigay ng Magnolia itong si Halalon, magkakaroon sila ng isang point guard at itong si Aaron Black mabibigyan ng enough time para mag-recover. Dahil yan ngayon ang kinakailangan nitong si Aaron Black dahil syempre hindi naman biro yung ACL. Kung titignan natin parang malulugi itong Meralco kung sakaling matrade itong si Quinto. Pero sa tingin ko hindi naman dahil ang isa pang plano ng Meralco eventually kunin itong si Christian David mula dito sa Blackwater Boxing na siyang papalit naman dito kay Bong Quinto kung sakasakali. Kaya sa tingin ko hindi malulugi dito Meralco dahil meron silang nakahanda na ipapalit. Samantala naman ang Magnolia kung makuha itong si Bong Quinto, aba ang ganda niya sa kanilang lineup na nakita natin hirap na hirap ang SMB sa pakikipag-match up dito. Kaya sa tingin ko kapag ganito nangyari magkakaroon ng magandang addition sa lineup ni Coach Chito Victorero kung makuha si Quinto. Sa ngayon, itong Converge Fiber XL ay talagang porsigido na palakasin yung kanilang lineup para sa darating na season. Alam ng Converge ngayon ayon sa mga insiders na magiging malalim ang darating na draft. So hindi sila kontento sa isang first round pick lang. Ang balita, tinitignan daw nila itong mga picks ng Northport at ng Phoenix, pati na ito sa Terra Firma kung sakasakali na pwede nilang makuha. Ang maganda kasi dito sa Converge, meron silang mga players na pwedeng i-offer. For example, alam natin itong si Shawnee Winston, pwede nilang i-offer yan sa Terra Firma bilang kapalit para doon sa first round pick nila. Pwede nilang i-offer din si Winston dito sa Phoenix o kaya Northport. Pero mas maganda syempre kung sa Terra Firma dahil yan yung number 3 pick. Yung sa Blackwater, baka mahirap silang makuha yan. Dahil sa tingin ko, hindi ipamimigay yan ni Jeffrey Carriazo. Lalo na at itong si Ray ng Batak mukhang mapupunta na sa TNT Tropa. So kung sakali, ang gagamitin na trade asset ng Converge si Shawnee Winston o di kaya naman itong si Gio Ambohot at si Aljun Melesio. Maraming mga players ng Converge na pag-iinteresan ng ibang teams. Lalo na ito si Ambohot dahil ito 6'7" na batang player, may outside scoring. Si Aljun Melesio mahusay na point guard and of course si Shawnee Winston, scorer yan. Kaya sa tingin ko maganda ang posisyon ng Converge ngayon. Siyempre lahat ng ito magdedepende kung sino mag-a-apply sa darating na draft. At yan ang tinitignan, hindi lang ng Converge kung hindi pati na ng Terra Firma. Dahil yan ang magdedetermina kung ibibigay ng Terra Firma yung kanilang draft pick dito sa Fiber Excess o hindi. Kung sakali na makakita ng mahusay na big man itong Terra Firma, baka hindi sila pumayag unless si Ambohot ang maging kapalit. So mapapaisip talaga ng Terra Firma pati na ang SMC dito sa mga i-offer ng Converge Fiber Excess para dito sa darating na draft.